Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang turnover ng learning continuity space at rollout ng Yakap Caravan sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Libreng sakay sa gitna ng nakaambang dagdag singil sa pasahe dahil sa krisis sa Middle East, sinuportahan ng isang mambabatas. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo, mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Marikina hinimok na magbisikleta patungong trabaho. Panukalang batas para pansamantalang bawasan o suspendihin ang buwis sa langis, target aprubahan ng Kamara ngayong linggo. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Dumalaw sa Cebu si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para inspeksyonin at i-turn over ang bagong tayong Learning Continuity Space or LCS sa Marcelo B. Fernan Polambato Elementary School sa Bogo City. Kasama ng Pangulo na nag-ikot sa eskwelahan sina First Lady Liza Araneta Marcos at Education Secretary Sani Angara. Itinayo ang LCS bilang pansamantalang pagdarausan ng klase matapos mapinsala ang eskwelahan ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu noong Setyembre 2025. Kasabay ng turnover ng pasilidad ay ini-roll out ang Yakap at Kalinga Caravan na nagdala ng serbisyong medikal sa mga estudyante, guro at residente ng komunidad. Namahagi rin ang Pangulo ng mga school bag para sa mga bata. Bahagi ang mga aktibidad na ito ng pag-alalay ng gobyerno sa mga naapektuhan ng lindol. Sinuportahan ng isang kongresista ang mungkahing pagbabalik serbisyo ng programang Libreng Sakay. Ito'y sa gitna ng nakaambang dagdag singil ng pasahe dahil sa epekto ng bakbakan sa Middle East sa presyo ng langis. Ayon kay Solid North Party List Representative Ching Bernos, partikular na makikinabang sa programa ang mga commuter mula sa vulnerable sector, mga estudyante at manggagawa. Naunang binanggit ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na hihilingin niyang magamit ang 1 bilyong pisong alokasyon para sa Service Contracting Program or SCP mula sa 2026 General Appropriations Act. Sa ilalim ng SCP, kukontratahin ng Department of Transportation ang mga operator at kooperatiba ng mga public utility vehicle para magsakay ng pasahero. Nanawagan si Bernos sa gobyerno na palawakin ang sakop ng libreng sakay hanggang sa labas ng EDSA busway para mas maraming commuter ang matutulungan nito. Iminungkahi rin niya sa mga lokal na pamahalaan na subukang kontratahin ang mga transport provider nila sa pamamagitan ng SCP. Inaasahang magre-rekomenda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ng ipapataw na dagdag pasahe ngayong linggo. Sa ibang balita, hinihikayat ng pamahalaang lungsod ng Marikina ang mga empleyado nito na magbisikleta bilang tugon sa tumataas na presyo ng krudo. Sa flag ceremony ngayong Lunes, hinamon ni Mayor Marjorie Ann Teodoro ang lahat ng opisina sa City Hall na magbisikleta papasok sa trabaho. Magpapatuloy ang aktibidad hanggang Disyembre ngayong taon. Makakatanggap ng premyo ang mga opisinang may pinakamaraming porsyento ng kawaning nagbibisikleta. Ayon kay Teodoro, layunin ng inisyatibong Padyak Papasok Bike to Work Marikina na palakasin ang pagkilala sa Marikina bilang bike-friendly city. Bukod sa pagtataguyod ng mas malusog na pamahalaan at mas sustainable na lungsod, pauunlarin din ang kultura ng pagbibisikleta at pagiging aktibo ng mga mamamayan nito. Naunang ipinatupad ng Marikina ang 4-day work week para makatipid sa kuryente sa City Hall. Ito'y bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtipid sa kuryente at gasolina sa gitna ng krisis sa Middle East.
Target aprubahan ng House of Representatives ngayong linggo ang batas na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantalang bawasan or suspendihin ang buwis sa mga produktong petrolyo. Sinertipika ni Marcos bilang urgent ang House Bill No. 8418 ay may striktong kondisyon at limitasyon kung kaya't maaaring ma-activate ng hindi nakakailanganin pa ng panibagong batas. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, nilikha ang nasabing batas para sa mga pagkakataon kung saan ang mga pandaigdigan kaganapan ay nagiging pabigat sa mga lokal na pamilihan, transportasyon maging sa hapagkainan. Sa ilalim ng House Bill No. 8418, bibigyan ang Pangulo ng autoridad na bawasan or suspendihin ang buwis sa langis upang tulungan ang publiko sa mga epekto nito sa pamasahe, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Itinulak ni Marcos at House Speaker Faustino D. III ang batas bilang parte ng hakbang ng Kamara upang maging handa ang pamahalaan para sa pagsipa ng presyo ng langis na konektado sa nangyayaring tensyon sa Middle East. Sa balitang pangkalakalan, pinangunahan ng Department of Agrarian Reform Calabarzon ang groundbreaking ceremony para sa itatayong greenhouse facility na may tissue culture laboratory sa bayan ng Sampaloc sa probinsya ng Quezon. Bahagi ito ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities or SureARCs project na layunin bigyan ang mga magsasaka ng mga pasilidad at mga support service para pataasin ang produksyon at access sa merkado. Dinaluhan ang event ng mga opisyal ng pamahalaan, mga Agrarian Reform Beneficiary or ARB at mga kawani ng DAR sa pangunguna ni Provincial Agrarian Reform Program Officer Carolina Buted. Popondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund, bibigyan nito ang mga Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs ng mas maayos na access sa dekalidad na planting materials at climate-resilient na pasilidad sa pagsasaka. Samantala, nagtipon-tipon ang mga golf enthusiasts, industry professionals at mga tourism stakeholder sa ginanap na Golf Convention 2026 nito lang Sabado at Linggo sa Pasay City. Pinangunahan ng Department of Tourism, bumida sa event ang isang golf pavilion kung saan itinampok nito ang mga hybrid golf course equipment, golf simulation experiences at exclusive golf tour packages. Nagkaroon din ng booth para sa mga negosyante na gustong magkaroon ng DOT accreditation para sa kanilang business venture. Nakibahagi sa event ang 36 na exhibitors mula sa mga ahensya ng gobyerno, golf associations, golf course representatives, travel agencies, tour operators at mga local and international brands and hotels. Layunin ng GolfCon 2026 na paunlarin ang turismo at gawing susunod na golf destination ang Pilipinas. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.